Yan yung asawa ko. Yan talaga yung kasiyahan niya. Nag-ano. Yeah, getting there. Nag-aapoy ng kahoy. Tama ba yun? Nag-burn ng kahoy. Tapos sabi ko, wag mong ubusin kasi may fireplace tayo. Wala na tayong magagamit. Eh, hindi niya talaga mapigilan yung sarili niya. Ay, gusto ko sana sabihin, meron tayong maraming trabaho dito sa loob. Ba't yan yung inatupag mo? Eh, wala akong magagawa. Yan yung kalipay niya eh. Ay, nako. Change of location para hindi na kayo ma-fed up sa akin. But how are you everybody? I hope everybody's doing okay. Ito po si Marilyn, your friendly Filipina Carpentera here in America. At tingnan nyo guys, ang ganda na ng aming kapaligiran. Meron na kaming privacy kasi may dami ng mga bushes dyan. Dami ng foliage ng aming kahoy. So, hindi na masyado makita yung mga silingan. But anyway, where will I start? Pagod ako, taking a break. Ano bang i-content ko today? Content ko today, i-marites natin yung mga contractors ko. May isa din kaming contractor na siya yung sa labas ng bahay, di ba? Bakilid yung bahay namin dito, kaya pa-slope kasi ito yung bahay namin. Tapos ito yung daan, so slope pag uulan o agas yung ulan dito tapos papasok doon sa basement. So may iba kaming contractor para sa labas, para sa mga drainage system sa labas ng bahay para hindi papasok yung tubig dito sa loob. Ganon talaga kasi ito yung lupa na pinili namin. But anyway, so hindi ko akalain na yung expenses pala na sa labas ng bahay, yung pagputol ng kahoy, yung paggawa ng drainage para hindi lahat ng tubig ipupunta dito sa bahay, yung pag-level ng area, ang mahal-mahal pala, parang 1/4 sa ang gasta sa total expenses na nagasta dito sa bahay sa loob. So, it's kind of like a little surprise for me. About 3-4 days ago, ang lakas talaga ng ulan dito. So, yung contractor namin sa labas, nakita niya yung leak ba? May leak doon sa basement na naman. Pumasok na naman yung tubig sa basement. Sinabi nung contractor namin, hindi yung engineer, yung contractor outside para sa labas na kailangan i-seal nyo ito yung basement para hindi papasok yung tubig. We have been communicating with Jacob na ano ba itong problema sa ating sa ating kapaligiran, sa ating basement. Tapos sabi nung outside of the house contractor ko na, sige, I will fix this for $650. Since trabaho ito ni Jacob, sinabi ko sa kanya na, hey Jacob, there's a leak again in the basement. Tapos pwede mag-usap kayo ni kung anong dapat gagawin dito. Pwede mag-usap kayo ni Gary, yung yung isang contractor ko, para masulbahan niyo ito, anong problema ito once and for all. Naku guys, parang siguro na insulto siya na nag-hire ako ng ibang contractor kasi kung siya yung i-hire ko para sa mga drainage engineer, siya yung presyo niya is engineer din. Napakamahal talaga, di ba? My gosh, times 3 yung niya. Itong si Gary is a contractor, plumber siya. So alam niya yung yung pasikot-sikot ng mga drainage, yung mga ganun ba. Naku, tinawagan pa naman niya ako at parang tinarayan niya ako ba. Ito ding si Gary, itong syempre, humahanap din siya ng mali sa ginawa ni Jacob para siya yung mag-correct para makakwarta din siya. Yung mga tao ito, puro mga mukhang, ewan ko na lang. But anyway, nagtawaganay sila. And then siguro nag-away din sila guys. Bahala kayong mag-away-away kayo dyan. I'm so tired and drained of this project. I mean, ganun talaga guys pag mag-handle ka ng different people of different personalities. May mga clashes talaga Hindi lang ito yung first time nagka-clashes ako dun sa mga dun sa mga trabahante namin. Kahit na before, mga previous renovations ko, ay nako, mayroong ninanakawan ako
Tapos may na-hire ako dun sa ibang construction ko, nakakita ako ng electrician na mura lang yung ano niya, charges niya, pinabili ako ng materials. Nako guys, ninakaw lang yung materials, tapos mali-mali yung ginawa nila, like oh my goodness. Tapos the same thing with plumbing, taga ibang state siya, so pumunta siya dito, tapos sabi ko, may ano ka ba, may permit ka ba sa state dito? Sabi niya, walang problema yun kasi sa state pala nila, no need of certification. Dito sa amin, stricto yung mga ano dito, engineers dito, kailangan kang may permit. Nung natapos na, kailangan namin ipa-check, hindi man siya register dito. So, kailangan namin mag-hire ng plumber na register dito. Nako, pag-hire namin, oy, mali itong ginawa nila. Ito dapat ikihan nyo yung ano. It's like, oh my goodness. Break muna tayo guys. I will continue with my tile installation. I think I've been doing this for like almost 2 weeks or more. Tapos pag makita nyo sa malapitan, parang hindi ko talaga gusto guys. Feeling ko babaklasin ko ito lahat, tapos I will redo it with a spacer. Ewan ko lang, parang hindi talaga ako na contented sa ginagawa ko kasi ano yung mga ending ng mga tiles, edges, hindi nagko-connect sa mga tiles na na-install ko na. Pag mag-install ako ng bago, hindi sila magtapat. So, I really do not know. So, I will have Corey take a look at this closely bukas. Tapos, kung hindi siya interested or hindi niya nagustuhan, mag-back job ako guys. Tatanggalin ko lahat and I will redo it. Tapos, magagamit ako ng spacer. Rason kung bakit may spacers para hindi obvious yung edging ba na hindi magkatugma, hindi siya magiging obvious kasi may space, tapos matatabunan ng grout. So tingnan natin. Guys, alam nyo, saka gagawa namin ng bahay, parang na-drain na talaga kami, no, especially ako. Na-stress out na ako, kaya plano ko na mag-prospect ito, katulad nito. This place is in Colorado, tapos punta yung mga tao doon sa tuktok ng bukid para magkuha ng mga precious stone. Ang ganda, kaya gusto ko maka-experience ng ganyan ba. Hanap-hanap ka lang ng sa bukid, tapos makakita ka ng mga amethyst, yung mga aquamarine, yung mga topaz, at saka quartz. Yan. Sabi ni Corey, hindi ka ba natatakot? Tingnan mo yung daan, oh. Grabe, ang taas ng bukid, tapos ang lalim ng mga bangin. Yan yung aquamarine guys, tapos may sing-sing ako. Yan, gawa yan ng aquamarine. Sa mga ganun ba, mahirap yung mag-handle ka ng mga tao, but I always make sure na I deal with them professionally and nicely and as much as possible. Like, I am still your employer. I will be nice to you kasi alam ko kung paano ka pagdaog-daogon ka ng employer mo before. Like, if your employer is like harassing you, I know how it feels. So, I make it a point na I'm being fair with everybody. Tapos, hindi pwedeng maging proud kasi ikaw yung nagsisweldo sa kanila. No, that's not good. But then, alam ng asawa ko na please don't abuse, don't push me on the wall because I will bite back. Hindi ako nag-uumpisa ng away, pero hindi din ako tumatakbo. Kaya, yun. But anyway, so yun, nag-clash sila. I don't know, problema nyo yan, ayusin nyo yan. And, may na-realize ako guys, despite of all of these, if you respond positively to how you deal with people, the Lord will still bless you. I'll give you an example. Nung second house namin na aming renovate, hindi pa kami natapos, may buyer na kami. Sabi ko, hindi pa natapos. Sige, okay lang. Tapos sabi niya, ayusin mo lang yung floor. Punasan kasi syempre, nagka-carpentera pa tayo. So, dusty pa ang floor. And then, nakita ko sa kanya na medyo nahirapan siyang, lumakad. Tapos, yung bahay na yun ay yung bathroom ay closet tub. Yung closet tub, yung tub ba, na ang ganda-ganda talaga, pero sa isip ko, sabi ko, mahihirapan kang pumag-step doon sa tub pag maliligo ka. So, gagawin ko na lang itong step-in shower.
Sabi niya, okay, so step in shower meaning pasok ka lang doon, gagawan mo lang ng barrier, just like my bathroom here. So I was like really thinking that, nako, pag may tub, mas-slide itong babaeng ito kasi she was kind of heavy. Mas-slide itong babaeng ito, makadisgrasya, kawawa naman. So yun, sinabi ko, alisin ko na lang tong tub, tapos gagawan kita ng step in bathroom. Sabi niya, yes. Nako guys, ang hirap kaya magawa ng bathroom. So yun, after 2 months, na malaki yung nagasta ko sa mga materials lang, almost pamasahin na sa Pilipinas, mga hindi halfway, not including the number of hours that I worked for the tub just for her, because when I made that yung tub ko I had her in my mind na para safe siya ba. So after 2 months, yun na nga, bumalik siya, tapos hindi ko nalinis yung sahig. Sabi ko na-restore na itong sahig kasi yung bahay na yan is almost 100 years old, and gusto ko kasi pag nakabili ko ng bahay tapos yung antique na, preserve ko talaga yung mga sahig, yung mga windows kung okay pa, kasi bihira ka na makakita ng mga detalye ng mga bahay dito na more than 100 years old or almost 100 years old. So yun, so sabi ko, okay na itong floor, iba-varnish na lang ninyo. Kasi hindi ko nagagawin nyo kasi ang laki-laki na ng ng gasta ko para sa tub, para sa iyo. Naku, sumalirot yung babae. Parang hindi siya nakontento ba na hindi ko ginawa yung sahig niya. My gosh, sahig. So, sabi niya, na-discourage siya, hindi na niya bibilhin yung bahay. So, ako ba, na-hurt ako because I put my heart and my soul on her bathroom. I did that for her. Kung alam ko lang na magba-back out siya, doon ko na lang sana, hindi ko na inayos, doon ko na lang yung bathtub ko, linagay ko na lang sana doon. Kasi yung bathtub is like almost 100 years old too. Antique yun. Ayaw niya. So parang nasasad ako ba? And gusto sana niyang bibilhin yung bahay ng $109,000. So for a few days, sakit ng kalooban ko, umiyak ako kay Corey. Grabe, Borg, like, ganun pala yung parang na-hurt talaga ako kasi inalter ko yung renovation sa bathroom kasi nakita ko na may problema siya. Binilan ko pa nga siya ng yung shower seat, yung makaupo lang siya para maliligo siya para hindi siya magka-problema. Kasi hindi mahirapan siyang maglakad. But anyway, ganun talaga ang buhay pag nag-negosyo ka. Minsan, mga frustrations ka din. And you know what, guys? After a few weeks, nako, nag-pandemic, guys. Pag pandemic, shut down lahat. And because of the pandemic, yung bahay at mga construction dito, almost dumuble ba yung mga prices ng mga bahay dito. So, instead na linista namin ng 105,000 for sale for 105,000, alam niyo kung magkano yung nabenta namin. So, the Lord has like really seen, my heart, my care for other people. Tapos kita niya din na parang ino-oppress kami kasi mali-mali yung mga trabaho ginawa sa amin. Tapos, na-hurt ako dahil ginawa ko yung shower tub para lang sa babaeng yun, para ma-okay siya. Tapos, hindi niya binili yung bahay. Parang ganun ba? But, just come to think of it, like after 3 weeks na nahalin yung bahay namin. I mean, praise the Lord, right? So, yun lang talaga. And it has really been my desire na, you know what? Pag i-bless tayo ng Panginoon, wag na tayo parang sino-sino ba na may pera ako, nakaka-hire ako ng mga engineer, nakaka-hire. Kasi wala naman talaga akong pera Wala kami pera, guys. Kasi rolling yung capital namin. So, wala talaga. Ganun po ka-faithful ang Panginoon. So, thank you, Lord. Kahit na may nag-aapi sa'yo, just continue to do good. Continue to do what is right, and wag ka na lang mag-revenge, bigay mo na lang sa Panginoon, and watch and see your enemies fall before your eyes. So ganon. In my case, hindi naman sila na-fall, pero the Lord has blessed me with a lot more. I'm already blessed, but He has blessed me more.
blessed na tayo kasi nandyan si Jesus na nagpakamatay para sa atin so that we can have an access to heaven. So that's the number one blessing, our salvation. Yung mga bahay, yung mga na pera na nawawala pag kinabukasan mga extra na yan kasi wala tayong madadala kahit na isang sentimo. So yun ang lesson ko na we don't live forever in this world. May taning yung buhay natin. We are not citizens of this world. So yun, what we need to do is like live life to the fullest and reflect God's love to other people kahit na sinasaktan tayo. But at the same time, we don't let them step on us, Pag nagkasala sila, hindi abi kay humble ka kasi kaya okay na lang, ka na lang. No, you also let them know that, hey, ikaw yung may sala kaya huwag kang mag-ano sa akin. Yung ganun ba. But anyway guys, nakapahuway na ako, nakaras na ako, balik na naman ako sa akin trabaho. Well anyway, I hope that you will continue to watch for my other videos. So sa ngayon, salamat po sa inyong lahat and God bless. Bye bye. Mwah. But despite of that, I still said, I'm sorry. Is it wrong to say sorry even if you know that you're on the right? It's not wrong. Remember, that's what Pastor Gary talked about. Oh, you know what? I prayed for him last night, Lord. Pastor Gary? Yeah. So yun, nag-usapanay kami ng asawa ko. Nag-usap-usap kami regarding what happened to my encounter with my engineer again. Sabi ko sa asawa ko na sa galit ko sa kanya kasi biniblame niya yung mga water leak sa akin. Ako bang nagtatrabaho dyan? Bakit ako may kasalanan? Pero hindi siya nakinig sa akin, so hinangapan ko siya ng phone. Tapos after that, nung humupa na yung anger ko, tinext ko siya tapos nag-sorry ako. Sabi ko, sorry na nasakitan ako kasi kaya yun ginawa ko, na hinang-upan na lang kita. Kaysa makatawa pa ko sa kanya ng iba't ibang pangalan, di ba? So nag-hang up na lang ako tapos sabi ko, sorry. But feeling ko, and sabi ng asawa ko, wala kang kasalanan kasi of course, ikaw yung may-ari tapos yung palpak nila, ikaw ang biniblame. So yung mga ganun ba? But anyway, ganun talaga guys pag Christian tayo, kahit na wala tayong kasalanan minsan maigi din na magpakumbaba tayo, magsusorry tayo. Katulad ng asawa ko, pag inaaway ko siya, hindi niya alam kung anong kasalanan niya, nagsusorry siya sa akin. Especially pag pinakita ko sa kanya, naghahanap ako ng ticket pa uwi sa Pilipinas. Nako, sorry siya. Sorry na Marilyn, I'm so sorry. Hindi niya alam kung anong kasalanan niya. So ganun po yung love ng ating Panginoon, kahit na makasalanan tayo, ibinigyan pa rin tayo ng special gift na mabait na asawa. So, yun. Walang mali pag tayo magpakumbaba. Hindi ibig sabihin na dahil nagpakumbaba tayo okay na tapak-tapakan tayo. No, that's not what means. It means that you voice your think that you're right. Tapos, it's okay to get angry guys, but in our anger, we should not sin. Because I'm stinkingly tired of this kind of file. Stop getting it. Oh! You should get more normal. By the way, they put lights out across the street. What? It's nice. Lights on the driveway.
Lights on the driveway. Yeah, come look. It's pretty cool. Who put it there? Across the street. Oh, across the street. Yeah. Yeah, I will look for it later. And I will look at it later. I don't think it's solar. They look like they're just they'd have to run electrical underground. Which I guess they can run. Yeah, whatever we install in the front, it should be solar. No, not solar. No. You don't want solar, right? Why? Because they don't last. Some of them, half of them turn on. You need to get electric if you're doing like landscaping lights. You need to have them electric because otherwise you're gonna have. Remember we had solar lights. We tried it and they don't last. Well, because we need to change the bulbs from time to time. Jeez. Okay. No, it's not that. They just don't. They have batteries that don't last. They've got. You're much better. You had, You wanna go home now? yeah. Mom and Dad had lights in their backyard before, and they were electric, and they turned on when it got dark. What do you think? Is it okay? What? My work. Yeah, the finishing touches will be important too. Ha? Ang tagal-tagal matapos. Kakatawa itong asawa ko kasi kinuhit ko yung lubot niya. Sabi niya, wag. Tapos, sabi ko, I took video of your anus. Tapos, that's bad. Sabi niya ganun. Ganon yung endearment ko sa asawa ko. Kinukurot ko yung puwet niya. But, ito na po. So, kunting-kunti na lang. But then, tagal-tagal pa rin. But, look. Bumalik dito yung ating plumber. Tapos, linagyan na ng buslot dyan. So, yan na. Ang kwarto namin. As you can see, it's already insulated. Punta na sana dito yung pati na bathroom ko, oh. Punta na sana dito yung, what do you call this one? Yung another contractor para mag drywall ba? Yung drywall, yung ganyan ang kulay, oh. I mean, ganyan ang itsura. Yung naka-blue. But, puti siya. Yan ay special drywall. It's a moist resistant drywall. Kaya medyo doble yung price niya. Kasi nasa shower siya. That's why. Hallelujah. Yan. So, after ma-drywall yan, tapos, malagyan natin ng ceiling. Pati dito. Diyan yung bed namin. Tapos, dito yung closet namin. And then, yan, closet namin ito. Tapos, pagpasok mo doon yung kasilyas. Tub. Tapos, dito yung TV. Tapos, dyan yung bed. Yan. Tapos, paglabas mo doon, may deck. So, para early in the morning, magmuni-muni ka dyan sa deck. Pero, kailangan ng railing kasi baka mahulog. Buhay.